Good morning mga ka-Frenchies. Nag-aayos lang ako ng mga pinamili ko. Ayan o. Mga pinamili ko, inaayos ko lang. Mga bungal-bungal na chichirya. Dinagdagan ko lang, inaayos ko lang. Kaya namili ako. Ito lang yung mga pinamili ko. Puro tawag nito, puro chichirya lang muna kasi yun ang mabiling ngayon. Alam niyo man yung tindahan natin, maliit lang. Kaya palagi sinasaksak ko na lang para magkasya. At napakita ko sa inyo kung mapapansin nyo. Ayan o. Puro nakasiksik. Siksik, liglig na yan. Pati sa taas. Kaya pinagkakasya-kasya ko lang yan. Kasi maliit lang lalagyan ko ng ano. Ayoko naman kasi maglagay sa may mga nakasabit dahil yung mga mababait biglang ngangat-ngatin. Ano sayong ng masara. Inayos ko na rin pala yung mga Nescafe 25 grams. Ay, hindi na pala siya 25 grams. 22, 23 na lang ata siya. Nagdagdag lang ako kasi isa na lang ang natitira. Kaya bumili na naman ako ulit. At pagkatapos ko nga magtinda nung kinagabihan na yan, naglinis naman ako ng bahay. Yan, nilinis ko muna yung kwarto namin. Inayos ko yung tukador namin. Alam nyo mga ka-Frenchies, kahit nagtitinda ako na mag-isa lang, kinakaya ko ng nag-iisa lang ako kasi para sigurong exercise ko na lang ito. Basta alam mo lang dapat sunod-sunod ang trabaho mo. Kung kaya rin naman ng katawan mo, bakit hindi? Ako kinakaya ko, pero hindi na ako gaya ng dati noon na hanggang sa gabi, maabot ako ng alas 10 ng gabi sa paglilinis ng bahay. Ngayon hindi na kasi mahirap magkasakit. Baka mamaya kulang pa yung kitain ko sa tindahan. Magkasakit naman ako. Di kawawa naman ako, di ba? At dahil nga nag-iisa lang ako, maglilinis lang ako ng general cleaning tuwing Sabado ng gabi. Ngayon, pagka may time pa ako pag linggo na pagkatapos kong namili ng paninda ng umaga, pag uwi ko, itutuloy ko pa yung paglilinis ko noon kung alin pa yung kailangan linisin, dapat linisin, gaya ng banyo. Kaya imbes na ang linggo ko, naka-day off ako, hindi rin. Day off ako sa tindahan, pero sa paglilinis naman, yun ang tinatrabaho ko. Ang day off ko, yung paglilinis ko. Pagka nag-iisa ka kasi kailangan alam mo rin sunod-sunod rin ang pagtatrabaho. Kaya yung mga nag-iisa lang dyan na nagtitinda, alam nyo lang isunod-sunod ang pagtatrabaho, kakayanin nyo yan kahit ano pa yan. Ako nga kinaya ko sa ilang taon kong pagtitinda, kinaya ko kahit nag-iisa lang ako. Mahirap? Oh, mahirap. Wala namang hindi mahirap sa pagtatrabaho Wala namang hindi pagod. 'Di ba? Ano gusto mo? Maging tambay ka na lang. Mabilis ang magtambay, masarap magtambay, pero wala ka namang pera. Anong gusto mo? Pumili ka. Yung makipagmaritesan ka sa kapitbahay o maghanap buhay ka na lang. Masarap kaya nagtitinda kaso nga lang pagod. Wala naman trabaho na hindi pagod. Kailangan matyaga ka lang.
'Di ba? Madalas ko sinasabi, pagka may tiyaga, may sigang ka. Pag wala kang tiyaga, wala kang isisigang na baboy sa tanghalian. Alam mo, pagka nagtitinda ka kasi, kailangan focus ka sa tindahan mo. Kung meron kang katulong sa bahay, huwag mong iasa sa katulong ang pagtitinda. Kasi mangyayari, pwede silang matukso sa benta ng tindahan mo. Unang-una, sila ang nagbabantay. Kung meron ka mang katulong sa pagtitinda, hindi mo maiiwasan yung matutokso sila. Kaya hanggat maaari, kung kahit na pagod ka, kahit gustong gusto mo nang kumuha ng makakasama, makakatulong, huwag mong ibibilin ang paninda mo sa kasama mo. Kasi mahirap na Di baling magpalinis ka na lang ng bahay mo dahil hindi mo na kinakaya. Palinis mo yung bahay mo, magpalaba ka, magpaluto ka, kung ano man. Pero yung pagdating sa tindahan, kailangan ikaw ang nakapokus, hindi yung ibang tao. Kasi mahirap. Pera kasi yung pinag-uusapan dyan Benta mo ang pinag-uusapan dyan. Mahirap yung sa iba mo iasang tinda mo. Wag. Yun ang hindi mo dapat gawin. Dapat pag ikaw ang nagtitinda, ikaw ang nakapokus sa tinda mo, hindi ibang tao. Pwede siyang tumulong, pero hindi siya makikialam sa kaha. 'Di ba? Mahirap Pera 'yan. Ang tao madaling matukso sa pera. Kaya ako naman nasasabi to dahil naranasan ko na. Kaya yung mga ibang gustong magbalak na iaasa ang tindahan sa tindera mo, wag niyo pong gagawin yun. Pwede siyang tumulong, pero yung benta mo ng tindahan, siya lahat ang magsusukli, siya lahat lang makikialam. Wag po, kasi mas maganda kung kayo po, kasi mas maganda ikaw ang nakapokus sa kaha, hindi ibang tao. Pwede lang siyang tumulong. Okay? Nasaan na ba tayo? Ay, nandito pa rin pala tayo sa kwarto. Ganito lang po ako maglinis ng bahay, ng kwarto namin. Bago po ako vacuum, inaayos ko po muna maigi ang bedsheet. Para pagka binacuum ko po sa ibabaw yan, hindi na ako mahirapan mag-vacuum. Hindi ka na magpapagpag, iba-vacuum mo na lang. Diba? Hindi ka papagod. Hindi gaya dati, pagpag dito, pagpag doon. Di lahat ng alikabok umiikot lang sa loob ng kwarto. Ganyan lang po ako maglinis ng kwarto namin. Ang importante kasi sa akin, yung kama, laging banat na banat. Para pagka humiga ka, wala siyang lukot-lukot. Hindi yung lukot-lukot, hihiga ka, lukot-lukot. Di ba dapat yung pagkagising mo daw sa umaga, yung yan, ganyan lang ako mag-vacuum sa ibabaw. Yan palang tawag dyan, nozzle ba ang tawag dyan? Yan pang ano lang yan, parang pang tela lang. Iba pa yung pang sahig. Yung pang sahig kasi may brush siya. Pero yan may brush din, kaso lang yung manipis lang ang brush niya, pang tela lang. Kaya pwede yan sa mga sofa, mga upuan na may tahi ng tela. At pagkatapos ko ng vacuum, alcohol. I-sprayan ko ng alcohol yung bedsheet namin. Simpleng linis. Hindi ako gumagamit ng mga spray na pampabango. Ganyan lang ako maglinis. Pampabango ng bedsheet. Hindi ako gumagamit ng mga anti-antibac na ganon. Ang ginagamit ko, alcohol mismo. Nakasanayan ko yan simula nung nag-pandemic. Yung umubo lang ng isa sa amin nervyos na talaga ako pagka
May umubo na sa amin eh, kahit na bumahing lang, nag-i-spray kagad ako ng alcohol. Pati kortina, sprayan ko. Kaya simula nung nag-pandemic, parang naparaning na ako. Pati punda ng unan, ina-alcohol ko yan. Mga unan namin, ini-sprayan ko talaga ng alcohol. Nakatulong naman siya. Hindi kami masyadong madalas ubuhin, sipunin, lagnatin. Salamat sa Diyos at malaking tulong yung ganyan. Pagkatapos ko nga naglinis, nagluto naman ako ng ulam. Kasi gutom na ako. Wala pa kaming ulam.